Para sa atin, this is still not an armed attack because this remains to be the same. Naniniwala si Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi armed attack ang panibagong harassment ng China sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal kahapon. Wala naman kasi anyang pinag-iba sa mga nakaraang ginawa ng Chinese Coast Guard ang panibagong water cannon incident laban sa mga barko ng Pilipinas. Ngunit mas malakas na pressure o buga ng tubig ang ginamit ng Coast Guard ng China. Ano bang bago? Water cannon. Water cannon pa rin naman ang ginagamit ng China. The only difference perhaps they are increasing the PSI, the pressure of the water. Sa katunayan, dahil sa lakas ng pressure, nasira ang bakal na railing at canopy ng PCG vessel. Nasira din ang communication antenna ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR vessel. Dagdag pa ni Commodore Tariela, fatal o pwedeng ikamatay ng isang tao kapag tinamaan ng binugang tubig dahil sa lakas ng pressure nito. We're going to look at how it bended the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon. Obviously, that would be very fatal. Nasa 10 direct hit o direktang pinatatamaan ng water cannon ng Chinese Coast Guard, partikular ang BFAR vessel. Sa kabila ng insidente, ayon sa opisyal, hindi magiging pasimuno ang Pilipinas upang lalong lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Mananatili anyang professional ang bansa sa pagtrato sa China kasunod ng insidente alinsunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Commodore Tariela, maingat na pag-aaralan partikular ng Task Force for the West Philippine Sea ang mga susunod na hakbang. We're going to make a report from the Coast Guard to the National Task Force West Philippine Sea. And then of course, it will be deliberated and evaluated kung ano talaga ang mga next response or next actions that we're going to take with this kind of action of China Coast Guard now. Binigyang diin ng PCG na hindi naman magpapatinag ang mga tropa ng gobyerno at magpapatuloy ang rotational resupply o humanitarian activities sa West Philippine Sea. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.